Araw-araw umuulan. Yung ulan dito parang ano lang, ambon na hindi tumitigil. Oo. Buong mag-araw yun, pero hindi lumalakas. Nakaka-apekto ba sa'yo yun? Yung sa mood mo? Sa mood, yung oo. pag-ulan? Hindi naman, hindi ka lang makalabas. Parang gano'n. Kasi sa Pinas, di ba, pag medyo maulan, ano, yung mga tao doon nag-aanuhan. Mamol weather. Ay, nagmamol pala. Nagmamol. Pag malamig, di ba? Pag maulan. Mamol weather. Di, saka pag umulan sa Pinas, automatic yan eh. May magsosopas, may... Yan, oo, no? Sopas, saka sex. Pagka ng ganun to, diretso rin ka lang. Rekta rin pala, eh, no? Rekta rin pala. Yon, welcome to another episode of the Hello Answer Show. Hindi pa sabay yung pag-chop dun sa... Oo, eh. Ng pasok. Sa pasok naman. Oo, nga, Sabay eh. mo, Epi, sabay mo sa chat Oo, ni Jen. Welcome to another episode of the Hello. Ako po ang inyong paboritong Tito Epi. Tito Daryl is here. Tito Luis. Yan. Grabe. Yun. Nagpapalo-palo kasi, naglalabay. Oo nga. Ano ba? Traditional pa rin pala dyan sa Canada, ano? Tito Luis. Oo, Nakatabi pala, nakatira pala kayo sa ilog. Sa ilog. lapit lang. Malapit. Dito lang. At saka bukas bukas yung wall nyo Di ba nalamig yun? May nalamig yung mga tao dyan sa inyo? Hindi nakabukas yung wall ninyo. Napapansin ko, Tito Luis, ano ka ngayon, ang tawag ba dyan? Puff best pa tawag dyan? Da? Best. Puff Oo. best, grabe. Oh, AKA. Maginawa na eh. Chaleko. Chaleko Oo. ng... Chaleko ng... Malamig na ba dyan? Eh, siyempre, pag naglalaba ka nga, di ba, maginaw. Kamusta ka na, Tito Luis? Grabe, tagal naming hindi na nakausap Ayos lang. Nasa Oo. Canada pa rin. Ay, grabe. Oo. Bakit ang lungkot mo naman ang nasa Canada? para sa mga... Malungkot ba yun? Para sa mga kaka-discover lang nitong show na to. Tito Luis pag pumunta kayo sa mga old episodes, si Tito Luis basically, tayong tatlo ba ang mga umupo sa Yes, Hello so... Ma'am. I'm sure together with with Tito Mark. Oo, Yeah. Hindi, wala pa ano bang oras na ba sa Discovery Gardens ngayon? Iba yung time zone sa sa Discovery. Oo, iba dyan, yung time iba zone. Iba. Kailangan pa ng visa dyan sa Discovery. Tito Luis, kumusta na sa Canada? Saan na dyan, Tito Luis? Anong balita sa'yo? Ayos naman. Magtataglamig na. Medyo maginaw-ginaw ng konti. Pero maganda rito yung summer. As in talagang solid ang summer. Oo. Ano bang na ba? Tapos na ba yung rainy season or uulan pa lang ba or Oh my. Grabe. Araw-araw umuulan. oh my god. Laging madilim. Parang Pinas nga, araw-araw umuulan. Yung ulan dito parang lang, ambon na hindi tumitigil. Oo. Buong mag-araw yun. Pero hindi lumalakas. Okay. Nakaka-apekto ba sa'yo yun? Yung sa mood mo? Sa mood, yung o- pag-ulan? Hindi naman. Hindi ka lang makalabas. Parang gano'n. Oo. Kasi sa Pinas, di ba, pag medyo maulan, yung mga tao doon nag-aanuhan. Mamol weather. Ay, nagmamol pala. Nagmamol. Pag malamig, di ba? Pag maulan. Mamol weather. Di, saka pag umulan sa Pinas, automatic yan. May magsosopas, may... Yan, oo, no? Sopas, saka sex. Pagka ng ganun to, diretso rin ka lang. Rekta rin pala, no? Rekta rin pala. Oo. Tito Luis, dahil dito, itong episode na to is about you, ang tawag dito, migrating to Canada Ayun yung pinaka-idea nitong episode na to So, parang simulan natin sa umpisa nung time na nag-start ka mag-isip or muni about migrating to Canada and what made you decide to move to Canada? Kasi syempre, matagal-tagal na rin naman tayo sa
sa Dubai, sa UAE. Mag 20 plus years na ako dyan. So parang in a way, kasi kung isipin mo, nag-asawa ako, di ba? At nag-anak na ako. Isipin mo yung ano mo, yung parang future ng pamilya mo na kailangan mag-isip-isip ka kasi hindi ka naman pwede habang buhay na nandiyan tayo sa UAE, di ba? Oo. Kasi may ano hindi ka pwede mag-retire, ganyan. Pag edad mo, hindi ka nakakapagtrabaho. So talagang ang balik mo Pilipinas, yun talagang way, wala na ibang paraan. So nag-iisip-isip talaga kami ng mag-asawa. Tapos nagkataon naman nagkaroon ng oportunidad na pwedeng pumunta rito sa Canada. Di malay mo, di ba? Tinanggap ko na. Ilang naman yun para sa kinabukasan ng pamilya, ng anak. Ano talaga no? Yung isip ko talaga dapat pamilya talaga no? O kasi, ano bang lahat ng taga-UAE, di ba? Ano bang plan B? Pero talaga sa Pilipinas, ano pa ba? Pero, kinonsider niyo bang mag-Pinas or mag-Russia in the long run? Parang doon time na yun, sa Pinas hindi. Kasi mahirap Ang ganda-ganda ng trabaho natin sa Abu Dhabi. Diba? Ba't ka uwi ng Pilipinas? So parang, parang maghahanap ka lang ng equal na opportunity na katulad ng, alam mo yun, siguro, yung time na yun, yung Canada, wow, Canada siya. Maganda yung bansa, maganda yung mga tanawin. Diba? Tapos maraming benepisyo. So, sa Pilipinas, parang ano ba? Diba? And naalala ko kasi, obviously, nung binalita mo sa amin na yun magka-Canada kayo, gaano katagal yun? Since nakuha mo yung parang sort of offer, tapos, gaano katagal bago kayo technically, lumapag sa Vancouver? Ang bilis lang kasi parang kasi parang nag-iisip-isip pa lang kami, 'di ba? Parang gusto namin di ba? Wala pa talagang saradong plano. Tapos bigla na lang nagkaroon ng oportunidad, 'di ba? May nag-offer ng trabaho dito, 'di ba? Sabi, within 6 months. Nandito na kami agad. Ganun kabilis lang. Parang in a way, parang biglaan siya, Biglaan siya. Oo, biglaan siya. Parang parang in a way na ito yung binigay sa pagkakataon. Tanggapin mo na, di ba? Yun. Oo. Actually, naalala ko nung binalita mo sa amin, medyo medyo in the middle ka na din nung medyo nakapag-decide ka na Hindi ko, si Tito Luis masikreto to Hindi to masyado. Actually, hindi na masyado nagsasabi ng I'm sure hindi mo sinabi sa amin during nakuha mo yung siguro yung offer dyan. Ano tawag dito? Nawala yung train of thought ko. Yung secret. Oo. Hindi yung, oh my God. Meron ka bang mga kinonsult na makakakilala dyan, ganyan, na parang man lang parang nakapag-research ka man lang, parang okay ba tong offer na to, or viable bang lumipad, or nag-research ka ba, ganyan, or something like that? Hindi, di ba, nung time natin, di ba, magkasama tayo sa trabaho, di ba? Nag-uusap tayo, Canada, ganyan. Ilang daan libo yung kailangan nila for migration. Di ba? Lagi natin narinig yan Tapos, show money tawag dun, di ba? Show money. Parang ganun. Tapos, yung kumuha naman sa akin dito, sinabihan din naman ako na yung lifestyle mo dito, sa akin lifestyle mo dyan, talagang huwag mong aasamin. So, saka yung kinikita mo dyan, kinikita mo sa Abu Dhabi, hindi pwedeng ganyan dito sa Canada. Kasi may may minimum, saka yung pay grade is lahat parang pare-parehas lang. Kunwari, graphic designer ka, kahit lumipat ka sa isang company, graphic designer ka, ganun pa rin, hindi naglalayo ang sahod mo. Hindi pwedeng tumaas na mataas, hindi pwedeng mababa. So, yun lang yun. Hindi ka tulad sa...
May tier, ganun, parang, oo. No, hindi ko tulad sa Dubai, di ba? Napakalaki ng sahod mo iba, napakaliit ng sahod mo iba. Totoo. Wala dito noon. So, yun yung mga sinabihan ako. Tapos, sabi ko, hindi, Canada pa rin yun. Oo. So hindi ka pwede Yun yun eh. hindi ka pwede mag-negotiate, ba lilipat ka sa ibang company. Kasi recently may kakilala ako. Lumipat siya ng ibang company. Ang ang race ng ano niya doon sa negotiations niya is siguro about mga 6,000 dirhams yung difference nung Talaga? na negotiate niya. Oo. So, Wow. hindi mangyayari yun for the same job title, job description. Nakakuha siya ng better offer, practically. So, pag sa Saan yun? Canada, ano yan? Dito, sa Saan Dubai. yun? Dito. Yan, yun eh. Oo. Never Basically, dito. nawalan siya ng work. Tapos, nung nakakuha siya ng new work, na-try niya ma-negotiate into that much. Which is, 6K, pare. 'Di ba? Medyo kahit for me, ano yun, ang laking jump nun, 'di ba? Oo, So, nangyari yung sa akin yan. Nangyari sa sa'yo akin, yan? Naalala mo yun, Luis, yung unang pagdating ko dito sa Dubai, 2007. Okay. Pagdating ko dito, magkano lang sahod ko? Parang, naalala mo magkano 3,000? sahod ko? Hindi, baba. 2,000 lang. 1,500. Puta. 1,500 pare. Ano mabibili mo sa 1,500? Grabe, pare, na-scam ka. Oo, gagi. Tapos, after a few months, anong ginawa ko, Luis, dahil sa mga to, kila Tito Luis, kila Tito Roland, bakit ka nandyan? Bakit ganun yung sahod mo? Bakit ganyan? So, thankfully, meron ako mga kilala yan sa mga network na yan. Pagkatapos nun, bakit agad? Nasa, 8,000 agad yung sahod ko. Next na, Layo, jump. no? Layo ng talon. Grabe. That was back in 2008 na yun. 2000. Kasi parang late of the year na yun nung time na yun eh. Mm-hmm. So, ang laki ng jump, di ba? Mm-hmm. So yeah, yung fact na yan, hindi nangyayari sa Canada. Hindi. Parang yan nga kinukumpara ko na kunwari nga pagpasok mo, 'di ba? Kunwari sinasabi yung 1.5. Graphic designer ka noon. Tapos maririnig mo iba magkano sahod? 15,000. Na graphic designer din. Ang ano doon, pino-point out ko doon is parang pag dinalangan mo siya, 'di ba? Magkakaroon ka ng pagkakataon. Tataas ang sahod mo. Dito hindi. Kahit ano talaga. Kahit anong gawin mo, ganun talaga ang sahod mo. Gusto ko balikan yung natin, yung parang sort of journey mo dun sa pag-migrate, no? Kasi so nung lumipad ka na diyan, ano yung mga kung maaalala, gaano ka na ba katagal, Tito Luis, sa Vancouver? Malapit na mag 2 years. Malapit ka na mag 2 years. Ang bilis, no? Grabe, parang kailan lang. Ang bilis lang. Nagdadala ka grabe. pa ng rebisco sa Oo. Sa recording. Kung nagre-recording tayo, may strawberry rebisco. Oo. Shoutout sa rebisco. Baka Pasalubong naman. yun. naman, oo nga. Bibili ko pa yun sa isang tindahan sa Abu Dhabi kasi hindi lahat meron, di ba? Oo. Kasi grabe naman kasi, mabenta yun. Grabe, oo. Lagi natitira yung chocolate. Strawberry yung ano. Ano tawag dito? Yung, nung 2 years ago, nung lumipat kayo sa Canada, ano yung mga parang kung maalala mo, initial challenges nyo nung lumapag kayo dyan? And, Mga gamit, ganyan. Paano? or like yung housing nyo, paano mo sinort? ganyan. Paano mo sinort yung mga ganun? Actually, parang walang masyadong challenge kasi yung kumuha nga sa akin, galing ding Dubai. Pero ibig sabihin, halos siya yung naghanap ng bahay, ganyan. Tapos talagang laki ng tulong ng pasasalamat sa kanya kasi talagang buong pagpunta ko dito hanggang pagdating ko dito, talagang nandyan parate. So, yung challenges. Yung challenges parang hindi masyado eh. Tapos saka pagdating mo rito, yung siguro yung unang 6 months, excited ka talaga kahit anong sabihin mo pa. Talaga. Hindi mo talaga maiisip yung talaga yung sitwasyon ng Canada sa simula pa lang. Kasi excited ka,
may baon ka galing Dubai, di ba? Meron kang gratuity na baon. Max, grabe, no? Oo, di ba? Pumala tumula ka. ka nun, eh. Mukhang pumala ka, Tito Luis, sa graduate. Grabe yan. Pag wala ka nun, di. Pag nagbabayad ka sa grocery, no, pinapala mo yung ano mo, yung dollars mo. Ay, God. Oo. Naalala ko yun, Luis, sobrang dami mong gamit eh. No? Anong, nun? May ano ka ba din sinasabi? May... Ilang kahon yun? Ilang kahon yung... 20 plus. Grabe. Pero wala eh. Pag sa sobrang iksi ng panahon mo para mag-empake, talagang dinispatcha mo na lahat halos. Parang gano'n. Kasi parang bagong buhay. Naalala ko pa yung kotse mo. Dinispatcha mo rin yung kotse mo. Oh! Ay, Namimiss mo ba, Ang Tito Luis? Ha? Namimiss mo Oo ba? naman. Alam mo kung pwede ko lang bitbitin talaga yun. Kasi in-inquire ko talaga eh. Sabi ko magbabayad ako kahit magkano para madali lang yun. Kasi ang mahal-mahal kaya nung setup ko dun. Oo. Eh wala eh. Kasi kailangan it's either 10 years plus yata o 15 years plus na yung sasakyan mo bago pwede mo siyang madala rito. Talaga? Tapos kailangan American spec. Hindi. Middle East spec yun eh. Naalala ko, mahal na mahal ni Tito Luis yung Nissan mo, no? May pinakulong ka pa, no? Dahil doon. Gagi, sarado na yata yun, Luis. Dahil sa'yo. Minalas. Sinagisaan ko na pinakulong ko pa. Gago. Joke lang yun. Only in UAE, no? Joke lang. Pero siya naman yung nasa mali nun, yung pinagawa mo sa kanya. Kaya hindi masamang tao si Tito Luis, hindi masamang tao. Pero nag-move ka, Tito Luis, sa Vancouver. Ano ba yung siguro yung pinaka-major adjustment mo in terms of cultural parang cultural shock or culture shock or basta kahit anong adjustment mo sa Vancouver? May naalala ka ba na gano'n? Lumipat ka? Walang cultural adjustment. Parang pagdating mo rito, alam mo yun, pag naglalakad ka, lahat binabati mga tao. Ganyan. Parang napaka-friendly naman itong mga ito. Alam mo yung mga gano'n. Kahit Tapos sa trabaho naman, sa trabaho dito parang iba yung kultura ng trabaho eh. Kasi nasa tech ako eh. So parang dapat in a way pabibo ka parati, parang gano'n. Hindi ka pwedeng katulad kunwari nandun pa tayo, nandiyan tayo. Pwede ka nasa sulo ka lang, walang mag-istorbo sa'yo, walang gano'n. Dito hindi. Parang in a way, kasama ka sa mga activity, kung ano man. Kailangan, team player ka, ganyan. Yep. Kasi dati sa atin, nakapagtrabaho tayo ng may sarili-sarili tayong mga bubble eh sa office eh, di ba? Basta may may brief ka na. Ratsyada ka na, gawin mo na yung kailangan mong gawin. So dyan, parang kailangan collaborative ka. Parang gano'n. Saka collaborative ka tapos active ka rin kasi kami hanggang ngayon work from home ka pa rin kami. Nice. So kailangan active ka pa rin somehow dun sa online na platform na sa kayo nagmi-meeting ganyan sa Slack. Sa Slack, oh my gosh. Sinusumpa ko yan yung Slack na yan. Very corporate eh, no? Bakit? Hindi, kasi parang yung usually, mga yung at least sa mga katrabaho ko na nagsa-Slack, bawal kang mag-Slack sa Slack. Kasi sobrang ping ng ping yung mga tao. Hey guys, I got this blah blah blah, ganyan. So parang super bibo talaga ng Slack. Pero siya, parang very, nga siya, yung parang, okay siya sa productivity kasi nga parang mabilis eh, 'di ba? Saka parang organized yung mga group, 'di ba? Kasi parang kami 1 million WhatsApp group chats na meron kaya parang may mga nagsasuggest mag-Slack talaga pero medyo yung mga tao sa office about it.
Oo. Saka ang dami kong natutunan di ba sanay tayo sa WhatsApp lang sa UAE, di ba niya? Tapos dito ang dami kong natutunan kasi nga sa tech ako, so ang dami kong natutunang mga software na kailangan ko malaman, pang-organize, katulang wala akong idea sa Notion, ano ba yung Notion, Ah. yung sa scheduling naman, paggawa ng mga projects ng ticket, like, Bible pa. Basta, yung tipong pag nasa UAE ka, wala namang pakialam. Bibigyan sa So, yung brief na Anong email. Anong feeling sa ganong setup, nung change na yun? Na ano ka ba? Parang exhausted ka ba nung simula? Overwhelmed Parang ka na-overwhelm ka? Overall, kasi parang ang stupid mo nung parang ang stupid ko naman, hindi ko maintindihan ito mga ito. Oo. Alam mo yun? Medyo ganun Ang bobo ko naman. Oo. Oo. Pero Pero gets ko yun. Pero Tito Luis, yung di ba yung, yan, may relationship ka sa mga mas ka-office mate mo. Di ba nagkikita kayo every time or ano kayo No, nagkikita? Once a while lang. Once a week. Once a week. Once a week. Oo. Mm. Pero yung yung interaction mo with them, may friends ka na ba sa mga sa ka-office mates mo? Ganun. O plastikan Lahat lang? dito. sanay tayo doon, ano? Yan. Hindi naman. Ang friendly Hindi, sa ano, Slack no? Hey, how are you? Hey guys! Hey Ganun pa guys! yun. Oo. Pero sa in person, nagro-roll yung eyes niya. Fuck you. Hindi May naman. mga friends ka ba, Luis, sa lumalabas ba kayo somewhere? Ano ba? Hindi. Hindi din no? Hindi, depende. Meron kaming, di ba, yun sa team namin, kami lang din, parang gano'n. Pagka-creative ko talaga, may sarili kang mundo. Oo, totoo, no? Totoo. May ganun talaga tayo na Hindi ka tulad ng marketing, sales, o ano man. Pag creative talaga, nakikita mo, ang creative na to. Sa mga creative, pinipili lang natin yung mga circle natin. Mga lang, mga mababait lang, no? Saka mga Saka God-fearing. Totoo yan. Oo, di ba? Totoo yan, totoo. Yeah. Couples for Christ ka na ba dyan, Tito Luis? Oo nga. Ano yan? Mamaya yan, sa chapter 3 ng episode na to. Ano tawag dito? May question. Pero actually, parang hindi lang din siya sa creative eh. May, parang, stereotype yata ng mga Pilipino yan eh. Ay, oo. Tayo? Pilipino lang ba? Hindi. Tayo eh, hindi tayo super, usually, di ba, clannish tayo eh. Na, di ba, ang dami ng instance na ganyan. Marami tayong mga get-together na may ibang lahi na kasama sa group. Tapos, hindi mag-a-adjust yung mga Pinoy, hindi mag-i-English. I mean, at least tayo, yung grupo natin. To the point na na-offend na yung hindi na bumabalik yung mga yung mga foreigners na yun kasi kasi yun nga ako every time na pinag-uusapan natin yun parang paano ka hihirit paano ka magjo-joke ng ita-translate mo pa into Ang hirap English. pag-translate ng joke ng Tagalog to English. Hindi mo yung context ng joke hindi mo siya ma-translate, 'di ba? Hindi mo mag-gets yung saka yung humor natin medyo weird eh. Di ba? Ay, no. Pero yung parang isip bata din. Oo, totoo. Pero yung Tito Luis, yung social circle mo, ano ba? May social circle ka rin ba? Or paano ba? Yung interaction mo with outside work, ano yung mo? Ano yung ginagawa mo sa sa Vancouver? Sa ngayon, parang wala pa kasi may baby. So parang alam mo yan. Pagdating sa bahay, alaga. Pagkatapos ng trabaho pala, alaga lang din. So, yung kinukwento ko about yung kung paano tayo as Filipinos being usually kasama mo lang mga Pilipino or like creatives. Napunta ka na ba dyan sa pag-move mo sa Canada? Napunta ka na ba sa position na gano'n na ikaw yung odd one out? Parang either ikaw yung trabaho mo is hindi related sa mga nag-invite sa'yo. Diba? Kung
may mga playdate or whatever, may mga lunch or ikaw lang yung Pilipino, ganyan na feeling mo out of place ka. Or super welcoming ba sila sa'yo? Parang ganun ba? Or Super welcome naman. Mabait naman sila. Saka talagang, ano lang. yung totoo, Luis. Sabihin mo yung totoo. Huwag ganyan, huwag Hindi, ganyan. saka mag-a-adjust ka eh. Parang kang, alam mo yun, alam mo yung parang, kunwari yung ugali natin na, yung nga sinasabi mo na hihiwalay ka. Talagang lalabas yun kasi pag hindi ka nag-adjust, obviously nakikita mo, nandun ka lagi sa sulok ko, ano man. Hindi ka nakikipag ano. So, depende sa tao. Pero Luis, yung pinaka magandang tanong dito. Yung adjustment mo in terms of lugar sa Dubai, and anong pinaka magandang pinaka magandang advantage ng Vancouver versus Dubai? Canada na lang, ibig sabihin. Canada. Kasi karamihan na nagpupunta rito, di ba? Ayan, pag-usapan na natin. Karamihan na nagpupunta rito, yun nga, yung sinabi natin kanina, para sa pamilya, di ba? Yun talaga yun para sa kinabukasan ng pamilya mo, ng anak mo. Kasi gano'n naman, yun naman talaga yung natin eh. Ano pa talaga yung sinusundan nating way. So, dito kasi, pagpunta mo rito, pwede mo agad dalhin yung pamilya mo. Pwede rin naman yan sa UAE. Kaya lang, depende sa Saudi ata, di ba? Totoo. Hindi ko na alam yung latest, pero Dito, kahit kunwari, yung mga nagtatrabaho sa, yung mga service industry, kaya nilang dalhin ang pamilya nila, di ba? Diyan ba kaya nilang dalhin pamilya nila? Tapos pagdating pa dito, yung pamilya nila, kunwari may anak sila, libre high school. Tapos yung pagpasok pa ng high school noon, madali lang. Kunwari may malapit ka na eskwelahan dito, ang bilis lang ipasok. Saglit lang din. Tapos, bukod pa nun, pagka naka 18 months ka na, may suporta pa yung gobyerno hanggang 18 years old. Pag 18 years old na yung anak mo. Hanggang 18. Hanggang 18. Hanggang 18, mula Magaling baby. naman. May pera yun din. Kaya sabi ko nga, lahat ng parang benepisyo, gano'n. Marami dito. Paano mo yung nakukuha? Monthly or annual? Monthly siya. Monthly siya. Magkano? Ano pala sa Pinas, no? Yung sa school, di ba pwede mo sa barangay, pwede mo i-enroll sa barangay. Pinakamalapit na barangay. Pero wala high school. Depende yung kung magkano. Depende kung may trabaho parehas kayo mag-asawa. Parang depende sa kinikita nyo. Parang gano'n. Kung isa lang katrabaho, mas malaking mapupunta sa bata. Ganyan. Mas pag isa lang okay. So, mas mababa yung household income. Mas malaki yung support ng government. Oo, mas malaking support ako. Saka ang daming benepisyo. Kunwari, mababa yung income ng mag-asawa. Ang housing dito, merong mura dahil sa ganung mababa. Ano ng gobyerno yun? Proyekto ng gobyerno yun. Paano yun? Ang mura-mura ng... I-apply mo yung... Apply ka, It's either pipila ka ng isang taon, makachempo ka. Pero ang baba ng monthly. Tapos, na yun, ayos-ayos na bahay na yun. Nice. Madaming ditong Tapos, pagka may papadaycare ka pa, may bawas din yung sa gobyerno. May rin. Paano may yun? subsidy din yung daycare. So makukuha mo rin yun in cash monthly? Makukuha mo din, Grabe talagang, naman. ang laki ng tulong na binibigyan ng gobyerno rito. Nakukuha niyo yun, Luis? Yung daycare, nakukuha niya. Yung daycare, kailangan PR ka muna. Okay. So meron may din rule pa rin. May rule, Yung child benefit, in-apply na namin kasi 18 months yun eh. So magto 2 years na kami. So
makukuha na namin. Nice. Pero retro yun kunwari naka 18 months na kayo, tapos yung pa siya in-apply, makukuha mo simula nung 18 months kayo. Simula nung nag-apply kayo, basically? Or simula nung dumating kayo, gano'n? Or? Hindi, kailangan naka 18 months ka muna dito bago mo kuha yan. Or I see. PR ka, parang gano'n. Okay. Oh, galing. Grabe. Tapos, pero kumusta yung mga dami pa yun. Kumusta yung mga application ng mga ganun? Gaano ka busisi yung mga ganyan? Yung mga mahirap ba siya? Mabusisi. Siya. Mabusisi, oo, kasi parang pag-a-apply lang din yan ng ng PR. Ang daming paulit-ulit na pinifilapan mo, paulit-ulit na Oo. Yung Pero kasi tas, yung mga kakilala ko sa Canada, pagdating sa mga visa, ganyan, naririnig ko na nag-hire sila ng mga lawyer sa mga applications. Ikaw ba ginagawa mo rin yun, yung mga ganyan? Hindi naman. Hindi naman siya necessary. Mabusisi. Kasi may mga question doon na hindi mo maintindihan. So, kailangan, pagka may question ka na hindi maintindihan, it's either i-research mo or i-chat GPT mo. Sa ngayon, dati wala nun. Pero mabusisi siya kasi may mga question doon hindi mo talaga magigets. Oh, ganun. Ano, parang legal questions, ganyan? Or... Oo, kasi depende yung sa sagot mo dun sa kailangan mong i-upload. Kung kailangan may papeles na i-upload. Parang gano'n. Pero lahat online or kailangan mo pumunta sa offices ng government or something like that? Online lahat siya. Saka ang processing pala is hindi lang matagal. So sanay ka na mag-fill up ng mga ano dyan. Paulit-ulit lang. Parang feeling ko ginagawa mo sa weekend yun yun na yung weekend mo. Nag-fill up ng application. Kasi kailangan mag-concentrate eh. Sa dami ng tanong nung pipilapan mo. Kailangan mo sure na tama yung sinasagot mo. Pero yung status ng nyo, ng visa nyo, ng pagiging permanent residence nyo, na okay na ba or nasa na ba kayo? Nasa na kayo? Nasa ang percentage na kayo ng pagiging PR, Tito Luis? May tinatawag na background checking, na doon pa lang kami. Pero mag-iisang taon na yung application ko. Okay. Ganun talaga katagal, ano? Depende. What do you mean by depende? Kasi may kakilala ko sa trabaho ko. Indiano sila. Okay. Wala pa isang taon, nakuha na agad ng PR. Ano kaya yung difference, no? Ano kaya ang ginawa nila na Hindi, kasi may ganito yun. Kunwari, kasi si Mrs. Russian, di ba? Okay. Hindi naman bati ang Russia sa Canada. May political rin. Hindi ko alam yan, ha? Hindi ko sabi hindi bati. Ang problema kasi, Hindi para bati. ma-background check. Napaka-legal ng term mo, ha? Hindi kami bati. Isip mo, binabasa ng judge no? Yung reading Hindi tayo ng bati. the reason is hindi tayo bate. Ganun. Hindi, parang lang, assumption lang namin na parang, kasi mahirap yung background checking, di ba? Sarado yung bansa eh. Paano nila ba background checking yung tao, di ba? Yun ang iniisip namin. Dahil mahina yung ties nila with Russia. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Pero kung taga-Ukraine talaga si Jenyan, mas siguro kasi nga asylum seekers, may mga asylum seekers din. Ang daming benepisyo ng Ukraine dito. Oo. Talaga? Ang dami. Madami silang benepisyo. Maraming dagdag na benepisyo sa kanila. Saka mabilis silang makapasok. PR? Mabilis din. My God. Yata. Yung Russian community dyan, by the way, sa Canada, kumusta? Like, may mga na-meet na ba si Jenya na Russians or madami naman? Madami naman. Oo. Nice. Laki naman sa kanila naman Russian speaking.
Russian Hindi naman- speaking. Not necessarily. Hindi naman talaga Russian. From Russia. Wala pa ba siyang So, nami-meet na taga Siberia din? Marami na din. Meron, nice. Oo naman, oo. Mga Marami PR rin. na rin dyan, ganyan. Marami, oo. Mga matagal na rin dito. Compared kung comparison sa UAE, sa Dubai or Abu Dhabi, pagdating sa kanya, sa side niya naman, kasi obviously, ang daming Pinoy anywhere, so hindi na natin i-contest yun. Pero regarding sa kanya, with sa mga Russian speaking, ano mas marami, Dubai or Canada? Marami sa Dubai. Marami talaga. talaga? Ang dami dyan. Diyos ko. Ang dami dyan. Parang yung Nandiyan lahat sila eh. Ang yayaman kaya nila dyan. Oo, totoo. Di ba? Yan, Oo, nasira diba? yung market dito ng Kaya taas ng renta natin. Oo, nataas ng renta eh. Kasi nandito sila lahat eh. Yung nga, di ba? Yung sino ba yun? Yung sa, ano ba yun? Yung Telegram, di ba? Emirati pa nga siya. Ano yun? Ano yun? Yung Telegram? Yung founder ng Telegram. Yung hinuli sa sa France. Oo, nabasa ko nga yun in passing. Nagulat Emirati ako siya. na... Ano yun? Hindi ko alam. Emirati Ano yun? siya. Emirati siya? Siyempre, mayaman eh. Ano yun? Parang honorary Emirati, ganun? Parang ganun? Hindi ko lang. Talagang... Siguro. Hindi, parang sila lang yun yung mga artista, sa mga sports player, di ba? Andre Nap, ganun. Ay, God. Ayun. Tito Rubis, ang daming ngayong mga issue sa Canada. Immigration changes, mga law na bago na pinapataw ngayon diyan ni Trudeau. Gaano kalaking epekto yun sa mga immigrants or mga may nagsiseek ng PR sa Canada? Ano yung epekto nila sa inyo? Sa inyo guys? Wala akong idea doon, di ba? Kasi hindi naman ako dumaan doon sa education, di ba? Pathway. Pero marami tayong kakilala na dumaan doon. Kasi gusto na, mas mahirap yung sitwasyon nila kasi mas, ba yun, di ba? Parang, kailangan nila mag-ipon. Hindi ko magkano ipon. Tapos pagdating dito, kailangan nila mag-aral. Napakamahal kaya. Sobrang mahal. Naku po. Sobrang mahal ng pinag-ipunan nilang perang galing dyan. So, tapos, kailangan pa nilang mabuhay. Alam mo yun? Ang laki-laki na nga ng iniyaba ng eskwela nila. Tapos, yung gastos pa dito. Di ba? Tapos pagka may part dito na may realization ka na maintindihan mo kumpara pag galing ka ng Dubai. Yung pagdating mo dito malalaman mo napakamahal ng mga bilihin. Oo nga, pagdating sa ganyan, yung pagdating sa may mahal na bilihin, ano yung livable budget mo for a day? Baka sa food, ganyan, and siguro commute, baka nagpa-public transport ka sa simula, ganyan. Magkano kailangan mo per meal? Kasi dito, di ba? Parang pwede kang mag-shawarma, pwede kang 6 dirhams, di ba? Dalawain mo kung kung gutom ka talaga. So, 12. Magkano yun sa Canadian dollar? Madali lang siyang i-shell out, no? Yung pera na ganun na sabi sa mo, Dubai. pare, Mabubusog ka agad eh. 6 Paano Canadian sinasabi? dollars, may 2 shawarma at isang isang juice siguro, isang Coke, ganyan. 6 Canadian. 6 lang? Oo. 6 dirhams, diba? Oo, mga ganun. 6 dirhams. Di 6. Ay, sorry, $6. 6 Canadian dollars. 6 lang? Oo, anong mabibili mo sa 6 Canadian? Oo nga. Tinapay. Tinapay. Tinapay na walang palaman. Oh my God. Mahangin at tinapay na walang palaman. Pero magkano yung budget dapat, yung parang allotted budget na makakain ka na maayos ng isang araw? Sa isang tao Mm-mm.
Para sa'yo, ganun. Hindi, paano pa natin kukumpara dito? Kunwari, kakain ka sa... Ano ba yung pwede natin Let's say kumpara fast food. Fast food. Oo. na- Katulad ng... Let's say, McDonald's. Oo, yung mga Hindi, ganyan. McDonald's Busog ka kasi na. halos parehas lang yata Halos ang parehas presyo. na. Oo, eh. Pero yung... Kunwari, ano ba? Ano ba yung Pilipino na kainan sa atin? Diyan. Max, ganyan. Max, ganon? Hindi ka naman magmamax ng ano eh. Hindi, sabihin natin na regular day. Baka papasok ka ng office, so wala kang baon, kailangan mong bumili sa labas, ganyan. Yeah. Hindi, kasi pag Wag na papasok lang ka max. naman ng... Sige. Okay. Huwag na lang Max. Ano ba yung Ah. pwedeng sabihin natin, kumpara natin na lunch? Usually, cafeteria, di ba? Mga meal, yung parang mga bili ka ng 15 dirham na ulam, kanin, or Oh, biryani, ito. small Kompleto na biryani, yun. ganyan. Oh. Eh, Chicken. ano natin, magkano yung pinakamahal? 20? Siya, siguro 20. Oh. Ganun, 25, About. ganyan. Mm-mm. 20. Busog na yun. 25, Oo. sagad na yun. Yes. Solid na yun. Dito tuwing kain ko, lumalabas na 50. Dirhams, 50 Tanghalian. dirhams. 50 dirhams. Grabe yan. So, basically doble, no? $20. Normal lang yun, ha? Normal lang yun. 20. $20. Anong ano? Usually, Normal lang yun. Anong pagkain na yun? Anong pagkain dyan yun? Kasi Kanin. dito, ano yun eh? Oh, ganun. Kanin, Vietnamese na yun. Ganun, Vietnamese. Tapos, isang kanin na... May picture ako, share ko na. Talaga? Pero ano yun? Ah. Busog yun, busog. Malaki serving. Malaki naman yung serving. Kaya lang talagang napakamahal niya. Ay, Kasi ang kinukumpara ko dyan, katulad sinabi mo kanina, kunwari, bago ka sa Dubai, di ba? Pag bago ka sa Dubai, kaya mo mabuhay ng shawarma, di ba? Hmm. Eh dito, hindi ko alam paano ko mabubuhay. Kasi wala namang ganun dito eh. Ang shawarma dito, lumalabas ng $10 eh. Pero mahaba na yon. Parang dalawa na yon. Hmm. Ano yung wala bang equivalent ng shawarma sa Canada? Hindi yung shawarma itself Let's say dito kasi yung parang shawarma quick, yung quick meal lang, ganun. quick meal, cheap meal, ganyan. Walang ganun dito. Walang ganun Wala bang dito. sandwich? Kasi, Wala bang oo. bagels dyan? Mga bagels? Mga ano? Maraming bagels dito. Hindi, yung pinaka-cheapest na binibili ng mga tao. On a budget. Parang gano'n. Sandwich ba? Ano ba? Subway ba? Gano'n. Di ko ano. Iba kasi ata yung lifestyle mo dito, Louis Kaya hindi ka mahal ng mga cheap meals Kaya nga. Grabe. O kumakain ako sa Lulu Grabe. kumakain ako sa shawarma ng Carrefour. Di ba? Actually, masarap sa Lulu Makain Totoo. din kami dun. Kumakain ako sa Carrefour. Oo nga, teka. Kumakain sige. ako dun sa pansit sa Lulu. May ganyan ba dyan? Let's say, same naman, no? Sa mga grocery, may mga, wala bang Wala. ready meals? Ganyan. Wala. Kasi naalala ko wala. nung bago ako sa Dubai, hindi ako kumakain lagi na shawarma. Kasi nakakaumay naman din talaga di ba? So, gagawin ko, bumibili ako ng yung roast chicken na half chicken or full. Tapos, Cafeteria. pare, 1 linggo kong pagkain yun. Di ba? Yung mga ganun. Meron naman kayo nabibili Sa West mga Zone. ganun. Sa West Zone, sarap ang pansit Nag-West Zone pansit ako. Oh. Sa Satwa. Meron yan. Ang Walang gagaling ganun ng ang gagaling ng mga Indian guys na na magluto ng pancit no? Gagaling na magluto pare, sobra ang galing na nila. Actually. Walang ganun dito. Walang budget meal dito. Oo. Yung first Kung gusto mo turo-turo magtipid. na... sorry, go ahead. Kung gusto mo magtipid, magluto ka sa bahay. Magbaon ka. Which is ginagawa nyo ngayon na yun or paano ba? Eh, hindi. Lagi naman ako nasa bahay. So nagluluto ka na? Oh, wow. Anong mo ngayon? Anong go-to luto mo ngayon, Tito Luis? Grabe, nag-iba ka na. Pasta. Madali. Dati hindi ka nagluluto talaga eh. Asar na asar to sa pagluluto si Tito Luis dati. Talaga ba? Oo, Eh, hindi nagluluto. Ang lapit-lapit ka na, Lulu. Scoop. Oo. Kapit tayo ko lang, Lulu.
Grabe. Iba-iba no? pa, di ba? Saka mura lang naman kasi ang Lulu. Totoo. Kaya nga. Ay, nako. Anyways, Tito Luis, yung dahil naman dito, kaya ka nandito kasi, di ba, syempre, meron kang nag-viral na video, which is, ilang million na yan, yung video na yan, Tito Luis? 3 Ilang million? video ko yun. Grabe. Oh. 3 video, nag-viral. Kasi naman, tungkol naman sa Dubai, Canada naman kasi, di ba? Oo. Parang comparison between Comparison siya. oo. Dubai, Canada. Yung isa, 1 million. Tapos yung isa, 2 million. Excuse me, sorry. Anong nangyari Hindi ko sa'yo? ikakat yan. Hindi ko Bless ikakat you. yun. Hindi makakat yun. Oo, hindi ba? Hindi ko Bawal. Grabe naman. Bawal ikakat yun. Kasama Kasama yun sa sa ano Twitch natin. tayo ngayon live stream sa Twitch. Ganun ba yun? Kaya sa Twitch, nagaganon din sila. Oo, kasama yun. Binabayaran nga yan eh. Para bumayin ka, $5. Ay, naka. Diba? Pero Look at Tito you. Luis, bakit sa palagay mo naging viral yung video? Yung 3 video na yun, bakit siya nag-viral? Well, Bakit? nung ginawa ko yun, parang yun yung idea. Kaya, pero personal, personal experience ko yun eh. Di ba? Kunwari, yung isang video ko na sinabi ko na kinumpara ko yung 20 years ako sa Dubai tapos 1 year in Canada. Siyempre, yun yung... difference. Siyempre, hindi mo talaga pwedeng kumpara yung 20 to 1 year. Pero ang inaano ko lang, ito yung 20 years ko noon, ngayon 1 year ako dito, siyempre, bago lang. Yeah. Ano ba yung Medyo triggering siya. Triggering no? Yun nga, yung tone ng triggering. video mo kung bakit maraming hindi lang yung views, maraming nag-comment. Marami nag-comment. Mm-mm. Totoo. To the point na nagsasabunutan na sila sa comment section. Oo. Doon ako kasali doon. Parang may sarili ng buhay yata yun. Parang may tao na yata doon nakatira. Totoo. Gumawa na Grabe. siya yung video mo, gumawa na siya ng sarili niyang social media account. Oo. Nabuhay yun. Buhay. Actually, gusto mo pang basahin yung yung mga comments dun sa Meron Tama. isang may nag-comment pare dito sa sa video na to. I think ito yung yung parang 20 years in Canada. 20 years in Dubai tapos 1 year in Canada. Ito ba yung Luis? Yung nakadilaw na highlight. Sabi niya, ito yung comment. Sabi niya, I grew up in Canada, so I do understand the privilege of being a citizen and having a Canadian passport as a person. As a person of Filipino descent. But I recently... Hindi, Epic. Yan to? Yan yung video ko na, if I move and I stay, parang gano'n. Okay. Ito yun. Okay. Si Meow Sa'yo. Meow. Meow, 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 meow. Yan. So, but I recently moved to Dubai and let me tell you that so far, it's been so much better than living in Canada. From paying no tax after paying the Canadian government 35 to 40% of my salary each month throughout my career in Canada. Oh my God, 35 to 40%. Tapos yung highlight mo dito sa efficiency that Dubai brings is unparalleled. Seeing a doctor switching your driver's license or getting someone to repair a water leak can all be done within a day's notice. Nako. Like, how is that even possible? In Toronto, where I'm from, I would take me not days but months. In Dubai, I don't see anyone in the streets walking around like a zombie. Nako, isa pang issue to, Luis. Yung mga zombie sa sa Vancouver, lalo na dyan sa Vancouver. Nako. Harassing people in the streets while the police do nothing. Just Lord. The main difference is that everyone here is contributing to society instead of expecting to receive handouts like the vast majority in Canada. Medyo Minority. controversial. Minority in Canada. Lastly, the real estate market in Dubai compared to the larger cities in Canada is a bigger bang for your buck. Ako. Ay, breakdown natin to. Interesting to. Oo. So, 30 to 40% of my salary. 35 to 40%. Depende yan. 35. Depende yan sa sahod. Mm-mm. Oo. Pagka malaki yung sahod mo, malaki yung bawas. Malaki yung bawas. Mm-mm. Pero pagdating ba Pag sa ganyan, tumataas. yung sa 2 years mo direct, nararamdaman mo naman yung benefits nung binabayad mong tax. Kasi,
very subjective yan eh. Parang yung iba, tingin nila, di ba, ang laki na nababawas, pero marami nagsasabi na, nararamdaman naman namin. So, Oo. meaning yung mga paaral sa anak nila, subsidy, yung mga nakukuha nilang. Totoo yan, Yun, Luis. yung part na yun, di ba? Yun yung, doon mo siya maano. Saka yung number one na inaano nila na libre yung healthcare. Kasi, ang laking ang ganda ng benepisyo na yun na galing sa gobyerno eh, di ba? Parang, kahit basta nagkasakit ka ng malala, wala kang babayaran. Mm-hmm. Kaya lang may problema doon sa sistema na yon. Ano. Sige. Gusto ko malaman. Pagka hindi siya malala, nababasa natin sa comments, pag hindi siya malala, maghihintay ka ng 6 to 7 hours. Akala ko 6 to 7 months. 6 to 7 hours. So, kailangan maghintay ka sa hospital, ganyan. Nandun ka lang sa hospital ng 6 to 7 hours, nakatunganga ka lang doon, naghihintay ka ng doktor na titingin sa'yo. Kasi titingnan nila kung malala ka ba o critical na ba yan, life-threatening. Hindi ka priority. Kasi mas maraming priority. Pero ikaw nakapunta ka na sa hospital dyan, Luis. Nagpa-check ka na, nagamit mo na ba yung privilege na yan? Dito, kasi sa Dubai, di ba sa Dubai, pagka may trabaho ka, meron kang medical. So, kahit sa hospital, pwede kang pumunta rin, di ba? Dito, hindi pwedeng ganun. Dito, may sarili kang... Family doctor ka. May family doctor ka. At pagdating mo rito, yung family doctor, hahanapin mo, sarili mo. Sige nga, explain mo ako paano yun. Paano yung proseso and ano yung purpose ng family doctor? Yeah. Pagdating dito, kailangan magkaroon ng family doctor. Para makahanap ka ng family doctor, maghahanap ka. Maghahanap ka sa hospital, titignan mo kung may vacancy sila, na pwede silang tumanggap ng pasyente. Tapos, ang paghihintay nun, umaabot ng 6 months para magkaroon ng slot na sabihin sila, meron dito, ganyan. So, ano yung Yun, like, for tapos, example, nakuha mo na yung family doctor, ano yung purpose niya? Like, dito kasi, di ba, pipili ka lang ng, may sakit ka sa puso, punta ka sa cardiologist, ganyan. Oo. Dito, kailangan mo dumaan ng family doctor. Anything na, hindi, basta hindi emergency, family doctor ka muna. Tapos yung family doctor mo, siya yung sa'yo, mag-schedule sa'yo kung saan ka pupunta, ganyan. So siya yung para magiging middleman mo, para i-recommend ka sa mga specialist, ganyan. Yung sinasabi mong 6 to 7 hours ka maghintay, for example, na meron kang malaking, nahiwa mo yung sarili mo, nagluluto ka, yung mga ganong stuff, pero hindi naman life-threatening. Family doctor yung tatakbuhan mo for that. Hindi, emergency yun. Okay. Emergency. ER. Okay, ER. Pero kung di ka mamamatay, pila ka lang. Pagpana sa arms, wala pa yun, di pa yun. Napana ka sa tuhod. Napana ka sa tuhod. Hindi, kunwari. Wala pa yun. Malayo sa bituka. Kunwari, nabalian ka o ganyan. Sobrang sakit niya, di ba? Magtiis ka muna, gano'n. My God. Pero, ang ano naman nun, looking at the brighter side naman nun, pagka may malala kang sakit, priority ka. Talaga. Saka libre lahat. Oh. Saka maganda yung rito, mataas yung level nung quality sa of hospital. Quality. medical. Yung contrast naman dun para sa mga, kung may mga nakikinig na hindi taga Dubai, hindi taga Canada or even Dubai or UAE, dito kasi, you're at the mercy of yung makukuha mong, yung makukuha mong benefit healthcare benefit. Kasi, di ba, depende sa kumpanya, iba-iba yung tier iba-iba rin yung tier ng healthcare yung ang tawag dito, medical insurance, 'di ba? May mga kasi kahit tayo dito nagko-compare tayo parang
may company na nagko-cover ng dental, may Dental, company, yeah. may company na hindi nagko-cover ng say ophthalmologist, mga ganyan. So and then yung difference nga sa Canada, lahat basta nandiyan ka, no, buong pamilya mo. Like for example, ako, out of pocket yung medical insurance ng family ko kasi hindi covered ng company yun. So may mga ganun. So yan, iba-iba. Iba-ibang. Dito naman, ang kagandahan, di ba, yung pagdating mo, meron ka ng family doctor, tapos, kasi nga pagdating ko may trabaho na ako, no? Yung company ko naman, at yung ibang company din, nagpo-provide din ng sariling insurance. So, nandun, sa insurance mo, nandun yung, kung may dental ka, nandun. Nandun din yung ophthalmologist. May budget. Nice. Oo, saka kunwari, gusto mo magpagawa ng salamin, magpa-check up ng mata, ganyan. Nandun yung libre. Okay. So, Nice. iba pa yun tungkol dun sa specialization para sa gobyerno. Yung parang public healthcare. Yun sa dito sa sinasabi niyang you don't see anyone in the streets walking around like a zombie in Dubai to. My Diba? God, Harassing people in the streets. Can you explain dito, Luis, kung ano yung Please expound. ano yung sinasabi niya about this anong virus Parehas ba yan yung Anong types of zombie? Outside. Ano yun parehas yan sa Toronto saka sa Vancouver. Sa Vancouver kasi, mayroon isang buong street, nandun lahat sila. Hindi, Sabi yung mahirap kasi Richmond ba? talakayin. Ay, sinasabi mo Richmond. Richmond. Hindi, sa amin Richmond kami. Sa Hindi, Vancouver. sa Hastings mga yun, pang mga Hastings. rich yun. Pang mga Hastings. rich yung Richmond. Hastings. Tagad din si Tito Luis. Richmond! May guard dyan, Hastings, di ba? ano. May guard. Wala, guys. Boss, mga ganun lang. Piracy. Saan Hindi, naman yung- Tito Luis? Pag napunta, huwag ka lang pupunta basta doon sa lugar na yon. Kasi nandun lahat sila sa lugar na yon. Yung sa Hastings, nandun lahat yung mga homeless, tas lahat ng makikita mo parang mga addict, nagtutusok, kung ano man, nagtuturo, kung ano man. Medyo kakaibang nga yun eh. Basta huwag kang yung lugar doon, okay lang naman. Huwag kang pupunta sa... Pero nalapitan ka na ba ng mga ganun, nanlilimos or something, or hindi ko alam kung... Ay, hindi naman sila nang lumalapit sa'yo eh. Ano yung Oo, sinasabi ano yung sinasabi doon sa comment na parang, yun nga, may mga random... Depende nga yun. Depende ko na Depende yung nga sa siguro area. kung... depende kung nasa area ka. Kasi makikita mo sila parang kunwari, parang mga zombie nga, nakabaloktot, nakahubad. no? Nakaubad? Nakahubad yun. Kaya ginaw-ginaw, nakahubad. Kakaiba yung epekto nga nun. Tas sigaw na sigaw, mga ganun. Grabe. Yun nga, pag kinumpare mo, wala dito. Although nalapitan na ako ng zombie dito sa Dubai. Oo. Ano klase yung zombie yan? Di ko nasasabihin yung race. Pero kung si Mark yung nagkukwento, i-describe niya amoy. Pero pero talagang para siyang zombie, pare. Kasi yung modus niya. Nung nakatira pa ako nito sa may Ticom, Okay. sa Barsha Heights. Meron siyang malaking bandage, pare. Ay, Malaking gasa. Tapos, nalapitan niya ako. Bubuksan niya yun. Tapos, talagang parang zombie kasi nagnanana na yung sugat niya. Ang laki, pare. Parang siguro mga 10 inches na parang paso. So, yun. Yung zombie dito, nanghihingi ng 50 dirhams. Actually, nanghihingi siya ng 100 dirhams. Pero kasi, naawa talaga ako, men. Kasi, medyo parang nabubulok na talaga yung sugat niya. Binigyan ko siya ng 50. Hindi siya nanghihingi hindi siya nagbigay ng presyo. Binigyan ko siya ng 50. Nanghihingi siya, sabi niya, can you add 50 more? Oh my God. Sabi ko, magkano lang pagkain ko sa office? 15 dirhams lang yung sandwich na binibili ko araw-araw. Bibigyan ko pa siya 100. Sobra.
Gagi prosthetic artist yun. Oo, kaya ko din gumawa nun. Ako rin, kaya ko rin gumawa. Kaya ng chat GPT daw yun eh. Actually. Ay, nako. Ang hirap naman sa ano. No? Pero kasi Sa- dito, sa- bawal Balik. yun. Oo, bawal. Pag nireport mo yun or ma-tsempuan ng CID yun, naku, Kulong yun. kulong Deport. yun, pare. Kulong deport. Mm-mm. Mm-mm. Balikan ba? natin yung sa chat, di ba? Ay, dito? Oo. Pag nireport mo, ba mo nireport mo, Luis, niyakap ka nung nakahubad na, na, yung, Medyo malaki yung boobs. Sikap, ganun. Ang pag-report ng police dito, ewan ko lang, dito sa mga nababasa ko, sa mga napapanood ko, pag nag-report ka daw ng police, parang ganun din eh. Parang ganun din sa, din eh. Parang apektado rin sila ng hospital eh. Hindi rin dumarating. Nga, ganun. 6 to 7 Ayun, hours din. Parang ganun din. May nag-comment nga sa chat. May nag-comment nga doon sa post ko na yon. Tumawag sila ng police tapos wala, hindi dumating. Talaga? Talaga? Anong nangyari? Hindi Na may, dumating. anong emergency na tinawag na naalala Hindi mo? ko alam eh. Hindi, Baka petty lang. eh, Baka petty crime lang. Hindi, ito na lang. Meron sa YouTube eh. Kung parang meron sa YouTube ako napanood. Yung car theft na ako napanood yun na yun. In-interview sila eh. Nasa YouTube yun eh. Tapos, uso-uso kasi sa Toronto yung nakuha ng masakyan. Tapos, ano tawag doon? Air tags. Tapos, Oo, AirTag. na nakaway yung sa kanya. Tapos, nalaman niya kung nasaan. Mm-mm. Nung nanakaw yung sa kanya, tumawag siya ng polis. Sabi niya gano'n, nanakaw yung sa kanya. Yeah. Walang dumating. Mhm. Ginawa niya, nalaman niya yung lokasyon nung sa kanya, pinuntahan niya. Parang inawanan nun sa isang drop-off na lugar sa parking area, ganyan. Nakita niya, nakaparada. Tumawag siya ng polis. Sabi niya, eto yung sakyan ko. Walang dumating. Wala pa rin. Walang dumating. Hindi dumating. Ginawa niya, pinatow niya, tapos pinadala niya sa kasa kasi sakyan niya yun eh. Oo. Tapos yun na, interview siya, sabi niya, walang police, walang police report, wala. Sariling sikap na yung ano niya. Nasolve niya yung sariling sarili sikap. niyang crime. Ang galing. O di ba, meron pa nga sa ano, di ba, yung mga sasakyan na galing dito nandyan. Oo, yun yung napanood ko. Yung AirTag, na-track niya. Basically, yung pinakahuling location nasa may Nasa Dubai na. sa Al-Awir. Alam Sa lawyer na eh. 0% Canadian spec. down payment. 0% down payment daw. Canadian spec. Canadian spec. Oh, Ang dami dyan. Ang dami dyan yun. Tuto a month lang pare, 2,200 a month lang. 0% down payment. Tapos hindi niya naalala ko yung video na yun kasi hindi niya wala siyang magawa kasi Wala siyang international magawa. Wala na na. yung issue eh. Diba? I can just imagine kung dyan nga locally, Toronto or say Vancouver, hindi ka sisiputin ng pulis. Paano pa nila mailalapit sa Interpol yan, yung mga ganyan. Nag-joke pa nga yung chief ng police ng Toronto na iwanan niyo na lang yung susi niyo sa labas kasi pinapahirapan niyo pa yung magnanakaw. Ganun din naman. Oh my Saklap God. eh. No? Anong reaction ng public nun? Kasi, Oo nga. Di gumawa ng video, welcome, this is the key. oh my gosh. Oo. Sarcastic. Tapos may candy pa yun, may pagkain pa, welcome, take the key. Kasi ganun din naman eh. Oo. Nanakawin din naman eh. So, yun. Tas In meron- terms... Sige, sorry. Sorry. Last na lang. Tapos meron pa nga parang isa sa, hindi ko alam kung police yun o 2 beses na nakawin sa kanya. Same sasakyan. Oo, kung basta 2 beses siya nanakawan. Wait, Kasama siya sorry. sa gobyerno. Police siya. Police siya, oo. O siya sa doon sa nagpapatupad ng batas, parang ganun. 2 beses siya nanakawan. Basta Baka public. karma yun. Anyway, siya, Tito Luis, yung pag-usapan natin about sasakyan, no? Ikaw, vigilant ka ba sa pag sinasarado mo yung sasakyan mo? Kasi sa atin dito sa Dubai,
napaka-easy natin, pare. Kahit hindi mo malak yung pinto. Minsan, binubuksan mo pa yung bintana para hindi masyadong mainit, di ba? Lalagyan mo ng awang. Di ba? Para mag-flow yung hangin. So, parang, at ease ka. Walang concern masyado sa sasakyan mo. Kasi alam mo, yung sasakyan mo, nandun pa rin after 1 hour, 2 hours, nandun pa rin sa sasakyan mo. Di ba? Ikaw, Luis, anong mo? May vigilante ka ba talaga dyan sa Vancouver? Sa lugar ko, walang nakawan masyado. Okay. Yan, sabi ko Oh, sa'yo so may guard. hindi ka- Sabi ko sa'yo may guard dyan sa Richmond. May guardhouse. May guardhouse dyan, no? Hindi, may website kasi dito na may website sa Canada, ano yung mga crime na nangyayari. Okay. So, may mapa. May mapa. Makikita mo ano yung crime na nangyayari. Tapos kung it's either car theft or nilooban ka. So, makikita mo yung lugar. Sa Richmond, wala masyado. Nox, grabe. Iba dyan, Meron naman sa Vancouver banda, yung vandalism. It's either ginugitan lahat ng sasakyan. Ay! Oh my gosh. Talaga? Meron ganun doon. Medyo Grabe. malala doon masyado. Medyo may lala sa ibang lugar doon. Pag nagyayabang ka ba sa office, pinapakita mo ba yung crime map na yun? Na parang, I live in this area. Look. No, walang red, walang Hindi, pinag-uusapan din yan. Talagang nag-worry yung mga tao sa Vancouver course. kasi hindi naman ganun dati. Sabi napaka-safe na lugar, ganyan. Tapos ngayon, Sa mga usap-usapan yung ganyan sa office, ano yung tingin yung sentiment ng public, yung parang ano yung reason kung bakit tumataas yung crime. Ito yung kasi napapanood natin sa news pero diba, sa inyo, ano yung mga based on personal experience? may nakakwentuhan ako, ganyan, na ang problema sa bansa ng, ewan ko lang, hindi ko entirely sure ano talaga yung di ba? Ano yung batas. Kahit basta mayroong krimen dito, mamaya pa lang, the same day pwede ka na lumabas. Madali. Maghihintay Hindi ka mabigat ng, yung sentence. Yung So, parang magbabasa mo dito yung sex offender, mga 5 times sex offender, nasa kalsada. Ha? Talaga? Wow. my God. Dito pag lalaki ka, tapos nagpalda ka sa metro, uwi ka in 3 days before nakasakay ka na sa aeroplano. Ay, maganda, nakapalda ka pa rin. Parang walk of shame. sa sa Dubai Airport ka naglalakad ka. So sobrang lenient nila sa mga kriminal. Oo. Dahil ba yan sa Yung mga, kaya yung mga nagnanakot sa sakyan, alam nila, makakalabas sila eh. Oh my gosh. Meron pala dito. Yung binanda sa akin na pag may gumawa ng crime, yung judge, ang iaano sa'yo, nagkamali lang yan. Pwede magbago yan. Grabe, no? Ganon. May empathy. Oo, yun pala yun. Sa human rights, no? Very, sila sa... Kaya lahat ng kriminal, fault ulit. Oo. Oo. Fault ulit lang. Tas Fault ulit lang sila. yung ano pa dyan, yung mga LGBTQIA, di ba? Kasi obviously dito sa Dubai is, di ba? Sa UAE in Dito general. open siya dito. Oo. Dito, So, grabe dito. medyo- Pag sa Dubai, di ba pag umulan, very rare na umuulan, di ba? Oo. Pag may lumabas na rainbow, nagpapanik yung government. Kasi Wait. Guys, sarado natin yung airspace natin. Sarado natin yung airspace natin. nagpapatugtog sila ng malakas na music para... Pinapakancel yung rainbow. Pinapakancel yung rainbow. Uy, gago to. Joke lang yun. Joke Grabe lang. naman. Joke lang yun. Kaya naman. Kaya pero naman kasi- kasi joke lang. Sila din naman may sanhino, di ba? Nagka-cloud seeding sila. O, di sila din Oo, may sanhino. totoo. Kasalanan din yun. Ang ganda.
Di, pero ano yun, known fact naman dito na, kasi ultra-conservative kasi, obviously, it's a Muslim country. Yeah, totoo. Yun yung stark difference ng West. Like, for example, Canada, di ba? And mako-compare natin kung gaano sila ka-lenient, speaking of crimes, no? Sa very, sila sa um, human rights nga, yung pagkukulong sa mga tao, very, sila. Meron yan isa, duduktong ko lang doon sa kinakita kanina. Kunwari, mababasa mo yun sa newspaper locally, itong sex offender na to, nandyan. Tapos meron pa nga nag-post sa building, there's a sex offender in this building, just be careful, parang gano'n. Laka. Oh my gosh. Seryoso? Oh, pero imagine, nandun siya, nakakalakad siya, free roaming, ganyan. So parang kayo na lang bahala, no? Mag-ingat na lang kayo kasi nandyan lang siya. Mag-ingat na lang kayo. Hindi ko rin naiintindihan eh. Pero bakit ganun? Oh, wow, weird. Pero, Grabe. yeah. Ano yung yung last natin na Okay, sige. Yung last dun sa part nung pinag-usapan natin na comment, may sinasabi Yeah. din siya about dun sa, yung sabi niya yung real estate market in Dubai, compared to the larger cities in Canada, is a bigger bang for your buck. In what sense? Na parang mas, dito, mas sulit basically yung housing, yung real estate, no? Compared dun sa, let's say, rent, yung kung magkano ang renta versus gaano kalaki siguro or mga ganyan. Anong Kasi ba, take mo hindi, dyan? di ba, kasi sila, yung gobyerno ng Canada, nagsimula sila 2015 yata, nung pinormote na immigration. So, yun yung target nila na padamihin ng mga qualified na tao na pumunta rito. Ang problema, sobrang dami. So, yung housing, nagka-problema sa issue. Naging kukunti housing dito eh. Hindi ko tulad dyan, di ba? Sobrang dami na housing dyan. Dito, kukunti. So, ang ginawa ng... Overwhelm sila rin. Oo, ang ginawa, tinataasan. Parang napakamahal ng housing dito. Kung meron pang post sa Instagram na kukumpara yung mansion dun sa Amerika, kunwari bahay ng isang artista na mansion, na ang presyo ganito, kukumpara na dito, bahay lang sa Vancouver. For the same price? Same price. Oh, pero mansion yun sa Oo. Sa US na to, Sa US na to, oo. Oh my gosh. Medyo may problema talaga yung real estate dito. So, yun yata yung ginagawa nila ng paraan. Gusto ko malaman dahil by dahil the hindi way. nila na-control yung immigration. Kasi tumaas yung demand na medyo yun, iba-ibang factors, parang dito nga nangyari din yun dahil dun sa war sa Russia, 'di ba? Tumaas din yung rent and all. Pero yung pagdating diyan, no. Quick segue dun sa housing kasi dito parang alam natin na pag nagre-rent ka, annual contract, every year nire-renew mo. Diyan ba anong state ng pagdating sa leasing, ganyan, sa mga housing? Ganun din? Ganun din naman. Excuse me. Dito, quincenas, di ba? Parang Pilipinas lang din. Quincenas ang sahod dyan? Quincenas ng sahod dito. Ganun? Oh, wow. Hindi ko alam yun, Pwede bumali? Di ba, Mali? Oo. Talaga? Nakagawa? Hindi. Hindi ka. Para kami nasa tindahan lang, sir. Baka naman bumali. Sa amin, sa Pinas kasi sa amin, Wednesday ang Bali Day. Kung babali ka, Kaya lang magsabi pang- ka na ng Tuesday. Kaya lang pang inom. Inom. Pulutan lang, sir. Saka yung sa housing nga, so quincenas siya. So, ang Paano quincenas bago yung housing? ganun, sa simula, Every 2 weeks nagbabayad ka? hindi. Every month din pala, sorry. Every month. Pero kailangan mo din pala ng insurance sa bahay. Binabayaran mo din siya monthly din. Insured yung Pero- bahay mo, ganun? Insured yung bahay mo. Oo.
Saka yung mga gamit, mga ganun. Yeah. Parang in general lang din. Tapos post-dated checks din, ganyan. Or cash. Or paano? Paano ako nagbabayad? Direct debit siya. Direct debit. Automatic. Direct. Automatic siya, oo. Okay, so Wait medyo lang, parang tanong ko post-dated yung- check din. Yung insurance from what? Natural disasters or parang theft? Ganyan, o paano? Siguro. Ganun? Basta kailangan siya may insurance. Oo. Hindi pwedeng hindi. Mm-mm. Okay, Parang parang, it's okay, brother. Don't ask. Don't ask. Just, Hindi, siyempre may Very detalye, hindi limited. ko lang naintindihan talaga. Oo. Yun ang binasa ni Tito Lewis. Hindi naman ako nag-ano sinisip. oo. Pero yun na, nag-agree ka ba sa sinabi niya nung comment na mas sulit yung housing dito or ganun Compared ba? sa Canada. Compared sa Oo Canada. naman, napakamahal kasi dito. Diyos ko po. Sobrang kalokohan dito yung mga bahay. Dito sa tinitiran ko, naswertahan ko lang. Pero in general, Diyos ko po. Magugulat ka. Lumalabas na, paano ko ba tutuusin? Na merong binabayaran din dito na $3,000 para isa-isang one bedroom lang sa Vancouver. Kano yun? $3,000? One bedroom, ha? Oo. Pero malalaki naman yung mga cut ng housing. 8,000 dirhams? Per month? Yep. One bedroom yun Oh sa my Vancouver. Kalokohan siya. Para my God. mabigyan ng context, 8,000 a month for one bedroom. Kami naka 2 bedroom kami dito. We're paying 6,000 dirhams. So, yeah. Ang binabayaran ko dyan, 6,000, 3 bedrooms Abu Dhabi. Pero Yeah. hindi siya bago. Pero, alam mo Kami din yun. naman. Pero nasa city kami, parang medyo nasa gitna kami. So, kaya medyo mataas. Pero, pag lumabas ka ng a little bit further, Ako, mas makakuha ka ng mababa kasi mura. ako eh. Mas bababa ako eh. Parang 5,000 ako eh per month. Mm-mm. Pero yun, naka 2 bedroom naman ako, nasa villa ako. Mm-mm. 2 bedroom villa, no? Oo. Diba? May guardhouse pa dyan, saka May guardhouse, may pool. may mga kabayo pang nagtatakbuhan dyan. Pwede ka Meron pang mamili. isa. Nakita mo isa sa likod? Oh yes, oo. May mga ano pa kami dito. Ano ba tawag doon yung Hedgehog. Maliit. hedgehog. Hedgehog. Oo. Ang dami Yung mga sa likod hedgehog nun. dito, di ba? Sarap kaya nun. Anong luto nyo? Huli. Kinilaw mo na ba yun? Kinilaw mo na ba yun? Matigas masyado pero Yan na yung damo? Anak ng pating. Sabi ko parang dito baboy ah. masarap naman, di ba? Nag-work naman eh. Ba't matigas-tigas ka ako? Parang matigas-tigas to. Tinik. Meron Hedgehog. pa. Tinik na hedgehog. Kaya tayo tinatawag na Jungle Asian eh. Kasi kumakain kayo ng hedgehog. Lahat ng gumagalaw, niluluto. Pinupulutan. Oh my God. oh. Nakakita kami ng deer sa likod. Dito sa Algadiro. Oo, sa likod. Oo. Siya dito eh. May mga fox pa dito, di ba? May fox din yan. Desert fox. Diyan ba, sa Vancouver, ano bang Ang wildlife dami dyan? dito. May na-encounter ka ng bear? Oh my God. Oso. Wala pa. Wala ka na sa wild? Wala pa? Wala pa. Malayo Wala naman pa? kami dun sa... Hindi, malayo sa mga naman kami dun sa mga hiking mo. Kung, di ba Wala pa naman din. Wala pa naman. Kasi tatanong Wala ko pa sana naman kung ano talaga bang totoo ba yung kumakain sila ng honey nasa jar. Winnie the Pooh. Or hindi sila nagpa-pants. Hindi ba sila nagpa-pants? Nagti-t-shirt pero hindi nagpapants. Hindi nagpa-pants. Yung hanging. Di ba? Yung mga bear. Trinay ko Ayun i-cosplay na. yun eh, pero may nagwangwang eh. May nagwangwang. Ay, nako. Marami dito, marami dito squirrel. Squirrel. Normal lang siya. Normal lang squirrel. Saka Ano na ba raccoon, natuwa meron ka din pala. nung nakita ka ng square? Saka rabbit. Nandyan lang lagi sa gilid. Talaga? Wild? Rabbit dito. Why no? Nandito rabbit, squirrel, magkakaano yan. Kung baga sa magkakatropa lang Pilas, yung mga yan. parang manok at saka aso. Parang ganun. May nakikita ka bang Manok, may mga nasasagasaan na gano'n? Wala naman. Wala pa wala. naman. Diyos ko. Kasi Marunong nasa tumawid. community, nasa ano siya, mga nasa karamihan. Nakita ko yung tumatawid. Meron din. Oo. Mga squirrel na tumatawid. Kumakain din ng ano dyan, mga roadkill. Grabe, no? Roadkill na na oso or ang tawag na yung mga moose.
Di ba? Ang laki nun. Oo, grabe na overwhelm ako sa mga video sa sa YouTube, yung mga gaano pa palakalaki yung mga moose. No? Kaya maraming Ay, nako. namamatay pag nababangga sa Ay, ganun. oo. Grabe pala yun, no? Parang pader pala yung mga na yun, Mm. mga animals na yun. Meron yung same pa rin dito sa comment na ang tagal natin tinatopic ng comment na daw. Yung sa sinasabi niya na yung the main difference that everyone here is contributing to society instead of expecting to receive handouts. Handouts. Yeah. Kasi nga, 'di ba? Kasi nga lahat ng pupunta sa Dubai is obviously nagtatrabaho ng para sa sariling pamilya, lahat 'yun nagko-contribute. Lahat karamihan ng tao ginagalang yung bansa, yung batas. Kasi nga maganda yung bansa, di ba? Kasi nga yung bansa mismo pinoprotekta nila ang sariling bansa. Tas kasi dito, yun yung sinasabi niya is lahat umaasa doon sa bansa naman. Yun ang maasa ng naman ng biyaya ng binibigay ng Canada. So lahat yun. Ayun yung mga ngayon ng sentiments ng mga taong nakatira na talaga diyan sa Canada no? Kasi yung mga kaya natatamaan yung mga immigrants kasi nga yung mga immigrants ay yung mga halos ginagawa rin nila no? Para pupunta lang diyan para yung, 'di ba, yung mga ibang tao. Saka binanggit na handouts na yan. Kunwari, meron ditong yung food bank. Libre yun, min. Pagka talagang kung hindi naman libre sabi ko. Parang kung ka, ha? Kung gupit na gupit ka na or ganun. Or... Hindi, kung gipit na gipit ka na, saka kung kung qualified ka din ba na makatanggap ng food bank. Yes, Yeah. di ba? Para sa lahat naman yun. Sino yung mga qualified na kumuha ng sa food bank? Sa amin kasi sa sitwasyon namin kung nag-iisa ka lang kung isa ka lang nagtatrabaho sa Pwede ka? apat na tao. Pwede kang kumuha. So pwede ako. Oo. Ano yung mga nakukuha mo? Ano yung magkano yung value niya? Hindi ko masasabing value kasi iba-iba eh. Oo. Marami silang binibigyan na tinapay. So mga basic necessities lang ganyan. Mga, gatas, ganyan. Tapos mga prutas. Yeah. Pero yung mga consumable yung within days, yung talagang so May kasamang Yossi o kaya vape. May bisyo, may pambisyo. Pwede mo sigurong Gusto ko ikwento din, mag-react dun sa sinabi niya about that. Kasi yung pagdating nga sa yung nagre-rely yung mga tao sa handouts. Kasi parang yun yung downside ng benefit na yun. It's good for like for example, yung mga ganyang democratic ba ang Canada? Mag-iimbento ako. Yeah, 'di ba? Parang yun yung really good for the people kasi yung intention ng mga handouts na yun is very good, 'di ba? Dito kasi you're only as good as your working visa kasi nga never kang magiging citizen. So I'm sure hindi natin alam may mga handouts din ng government sa mga citizen dito. Yep, meron. Which means mga Emirati na hindi natin alam, hindi natin makukuha ever until maging na ba? So tubig. yeah, Libre diba? tubig Madami. nila. So yeah, hindi mo yun, parang so dito, ka talaga? Parang nagko-contribute ka sa society kasi necessary yun for you to stay here. Otherwise, kung hindi ka magko-contribute, di ka magtatrabaho, meaning, papauwiin ka, di ba? Na, yun nga, parang yung sa mga previous conversations natin, naalala ko before na once na, at least nung dumating ako dito, pag nawalan ka ng work, meron ka lang 30 days to get a new job and get a new visa. Otherwise, umuwi ka na. Ngayon, meron ka ng, as of 2024, pag nawalan ka ng work, meron ka ng 180 days.
Tapos meron ka pang, may mga bago silang Ganda, no? introduce. Meron silang bago introduce na insurance, EPI, no? Yung ILOE. ILOE, which is yung pag job Loss loss. of employment. Loss of employment insurance. Makakuha ka ng, I don't know, 60% of your basic salary For or 3 something. months. For 3 months yun. no? Makakuha mo. Dito, meron yan. Pag natanggal ka sa trabaho, within a year. Pero depending yata, 80% yata ng sahod mo. Makakuha mo. Pag Monthly nawalan yun? ka ng trabaho. Monthly Monthly yan. yan. May mga umaabuso nga eh. Oo. De, yun yan. Kasi- Pag may ganung benefits, lagi may, May abuso may eh. abuso. Kasi meron ditong mga trabaho na tinatawag na cash jobs. So, Ano hindi mo yun? siya di-declare. Oo nga, Cash what do you jobs. mean by that? Kunwari, something... Okay. Parang hindi official, ganyan. Pwede Mga blue kang collar siguro. Ganun. magtanim, magbuhat, o ano man. Tapos cash job yun. It's either walang ano yun, hindi dadaan sa ano yun. Hindi mo siya di-declare ng tax. Manarinig ko lang din. Pero gaano ka-prevalent yun, Tito Luis, yung mga ganong trabaho? Yung mga ganong trabaho? I mean, gaano siya ka-common? Common ba siya? Common? Yung mga yung nagka-cash jobs. cash Madami bang jobs. gumagawa? Lalo especially sa mga immigrants or mga nagsisik pa lang ng PR. Meron ding mga cash jobs dito talaga. Oo. Kasi kailangan Meron, nila meron kumuha ditong meron dito tinatawag dito na parang nagbo-board ka ng hollow block ba yun? Post construction, parang gano'n. Kailangan nila dito yun. Cash job yun. Malaking bigayan doon kasi mabigat siya, hard work siya. Hindi mo pa tinatry, Tito Luis? Bought ng hollow blocks. Magsisimula na ako. Yung nagja-jackhammer. sobrang laki. Sobrang Hindi. laki ng sahod, pero Totoo yun magkakasakit kasi ka. meron, hindi, may ano yun, medyo mabigat na trabaho, pero ano yun, kung gusto mo talagang makaano lang. Feeling ko mag-i-enjoy ako din sa sa bistay, yung magbibistay ng buhangin. Nagaganon. Pero walang ganun dito. Sa sala. Sa sala. Ay, naka. Okay. So, meron pa rin pala mga ganun, no? Under the table na, Kasi, Meron. imagine mo Oo. kung meron kang ganung third or second job, no? Tapos, Excellent. hindi ka magbabayad ng tax, so... Men, common dito yung di ba, dinig naman natin yan, common dito yung mga trabaho na iba, 2, 3. Common siya. Oo. Kasi, bakit mo siya gagawin? Sa mga narinig ko lang ha, kung meron kang ambisyon o goal na, kunwari, magkaroon ng sakyan or bumili ng bahay, hindi mo siya maatim kung hindi ka magtatrabaho. So, ganun ang ginagawa ng iba. Pagkatapos, narinig ko na ito mismo sa isang tao Pagkatapos ng day job niya, pag-uwi niya sa gabi, ilang oras lang. O pag-uwi niya sa hapon, ilang oras lang, pahinga, trabaho ulit. Oh my God. Araw-araw. Para makabili ka ng bahay. Yeah. So, wala kang ginawa kundi magtrabaho. Para siyang Para siyang hell. Diba? Grabe naman. Hindi. Hindi kasi parang Pero, nasasabi natin yan kasi hindi na natin naintindihan. Pero yung sa side naman nila, hindi nila naintindihan yung mga ginagawa natin. Sa Dubai, yung thinking natin. sa UAE, sa UAE. Yung thinking natin. Kasi sa kanila, ang goal nila is Magtrabaho, kumuha ng pera. magtrabaho. Hindi kumuha ng pera, men. Mag-provide. Magkaroon ng bahay. Karoon na bahay. Para sa, pag nag-retire ka na, may ipon ka, may bahay ka. Tapos 2 years mo lang magagamit yung bahay kasi mamamatay ka na, no? Wait, sorry to say, pero ayun yung ko thinking. Hindi, totoo yan. meron ako. Iba-iba. Meron. Ah. Meron. Ah? May nagkwento Oh sa my akin. God. Oh my God. Loko Sige, naman. spill the bee. Spill the tea. Spill the Hindi tea. na natin sasabihin ko, basta nagkwento na lang na parang mga kabayan din.
nagka-retire siguro. Ang retirement dito, 65. Oh. Nag-retire, binenta lahat, umuwi ng Pilipinas. Pagdating ng Pilipinas, nalaman may sakit. Mm-mm. Siyempre, dito libre. Citizen sila. Pagdating dito, bumalik. Siyempre, bumalik dito kasi dito libre. Dito sila libre magpaggamot, di ba? Mm-mm. Stage 4. Oh my God. 2 araw pa lang. Oh my gosh. Ang plano nun, mag-retire, mamasyal sa ibang bansa. Oh, Yeah. may ano ka na, no? Ano ka na sa future mo na parang, Hindi. happy na next time. Hindi mo rin masasabi. So, ewan ko. Pero mahirap talagang hanapin yung sinasabi nating parang work-life balance. Kasi hindi lahat may unang-una, hindi lahat may kakayanan para Yes, privilege, no? Oo, Mhm. para gawin yung mga, for example, yung mga mag-travel or alam mo yun. Saka, nandun, let's say, generally, the American dream, parang kasama na yung Canada sa North America. Yeah. Somehow. Diba? Parang, from the 80s, from the 70s, talagang yung thinking natin dyan is, pupunta tayo dyan pero di tayo magpapasarap. Trabaho yan. Trabaho. At Totoo. na ngayon parang nung generation natin na may mga Papasarap. mga professionals na 'di ba? Meron tayong thinking na parang Yeah. Friday half day, Friday work from home kasi kailangan weekend wag mo sasagutin yung phone Kailangan mo. balance, Mga ganun. Medyo may pagka-privilege nga yung Mm-mm. yung thinking na yun. Very privileged. Yeah. In reality, very privileged din tayo dito sa Dubai. Yeah. So yung mga type ng trabaho natin, hindi ko i-deny yun kasi Yeah. kaya marami nag-aaway sa comments dun sa video mo kasi iba't ibang types na job, iba't ibang types ng generation, 'di ba? I'm speculating pero wala namang masyadong hindi naman yung malayo sa truth eh. Yeah. Saka yung kasi nga, yung dun sa nga post ko na yun, di ba? Hindi nila naintindihan yung, yung pribilehiyo natin, kung paano tayo pinamper ng di ba? Paano tayo binibi ng UAE, ng Dubai. So, hindi nila magigets kasi hindi nila alam eh. Hindi nila maintindihan yun eh. Sarap-sarap kaya ng buhay natin dyan, di ba? Tawag ka lang, Yeah. nandiyan na yung grocery, ilang beses ka tumawag, nandiyan pa rin yung grocery. Order ka ng pagkain. Sara AC mo. In a few hours tapos na agad. Diba? Ganun Yun. kabilis. Ay, It's nako. very, very, ang daming details, very nuanced yung mga differences, no? Pero, syempre may pros and cons, kaya ka nandyan, at kaya nandito pa rin kami. Diba? Parang, iba-iba talaga tayo ng Pero marami rin talagang sumusuko. Ang problema kasi, yung mga taga Dubai, kasi nga, di ba, ang daming na nag-experience din na ang daming madali para dyan. Ang daming madali. Yung tipong pagkatapos mong magtrabaho, every weekend, kakain ka lang sa labas. Sine. Magkikita kayo ng mga tropa. Oh. Kahit nung kabataan kayo, magiinom ko yung buong weekend. Pag tumanda naman kayo, mag-hangout na lang kayo. 'Di ba? Nandun lagi 'yun hindi nawawala 'yun Tapos yung buong syudad pa is parang talagang tourist sa talaga, attraction yung buong nakatira ka sa tourist mismo na lugar. So hindi talaga nila magigets yung idea na yun. Kaya nga pagdating dito, yung mentality na trabaho. Kasi ang goal mo is makapagpundar ng bahay na pwede mong tawaging home. Yeah. Kasi yung bansa mismo, tapos para makapag-retire ka dito. Diba? Yun yung idea eh. Pero pag galing ka sa Dubai, napakahirap baliin nun, men. Talagang iaano mo yung, adjust mo talagang yung pag-iisip mo. Di katulad na kung galing ka sa Pilipinas, Yeah. mahirap yung Pilipinas, mahirap ng pinanggalingan mo. Kukunti yung benepisyo. Pagdating mo dito, ang daming benepisyo. Mahirap dito, pero ang daming benepisyo. Di ba? Gusto ko actually, sa Pilipinas, I wouldn't say na mahirap. But, yung salary,
yung kasi masaya sa Pilipinas eh. Totoo. Masarap mag-work, andun lahat ng family mo and everything, no? Madali lang maging masaya sa Pilipinas in general for me. At least yun yung sentiment ko. Ganda But ng yung- daling yung- masaling mo. Yung pay grade mo coming from Philippines to Canada versus coming from Dubai or UAE to Canada is a different story. Kasi yung work hours, yung pinag-uusapan natin, yung work hours mo pa lang dito, kung magkano yung nakukuha mo versus yung work hours mo sa Pilipinas, kung magkano nakukuha mo. I'm sure maraming mga professionals sa Pilipinas na malaki din yung sinasahod to the point na at par with working abroad. But then again, sila yung hindi aalis ng Pilipinas. So sa mga naghahanap ng mas malaking pay grade opportunity and yun better citizenship, talagang malaking jump na. So kahit siguro if galing kang Pilipinas, I can just imagine na kahit mag-double job ka, sobrang laki namang maiipon mo compared sa naiipon mo sa Pilipinas. Di ka na magrereklamo. So na ano ko lang na makakanood ka ng video sa TikTok na nagrereklamo, taga Dubai nagrereklamo sa Canada. Kapal naman ang mukha nito. Sino ba to? Oo. Grabe. Naano ko rin yung point of view na yun, no? Na hindi nila naiintindihan eh kasi Hindi naman intindihan. oo. Kasi Speaking of naka-sports dun sa car mga kami. speaking dun sa mga comments na sinabi ni ni Daryl. Yun, no, may nagsabi dun sa comment sa sa video mo, Tito Luis. Sabi niya, pinakamatino at matalinong comment na nabasa ko sa ganitong type ng video. Nakikitrend mema lang yung mga gumagawa ng ganyang content. May ilan na din gumawa ng ganyan eh. Di nag-iisip. 20 years dun pa lang eh. Pinoy na Pinoy eh. Kumbaga, mas gugustuhin pa iangat sino to? iShow Speed. Pero sariling kabayan hihilahin papababa. Mga engot talaga. Wait, hindi ko masyadong naiintindihan yung context nun. Ano yun? Ano ba yun? Parang nagagalit ba siya kay Luis or Oo, Nagagalit sa, sa akin, sa'yo. nahinihila mo daw pababa yung mga Ganun? Oo, kasi negative daw masyado ako, parang gano'n. Mm. Ba't ko daw ikukumpara yung 20 years sa 1 year? Parang, engot daw. Mm. Pero may mga nagpatotoo na parang dun sa comment. Naalala ko lang on top of my head na may nagsabi na oo nga, parang the more years na you spend in Canada, mas marami ka naman na-acquire na mga utang, 'di ba? Yung mga Totoo. mortgage mo, credit card bills daw na Hindi. maxed Oo, out. oo. Oo. Pero ang sabi nila, kasi magto 2 years pa lang ako, sabi nila rito, talaga it's a comment din. Ang sabi talaga nila, within 5 years, doon mo malalaman na, parang okay ka na. Oo, parang gano'n. Sa tagal, medyo matagal-tagal yun ang pagkakaiba eh, no? Aabot ka ng 5 years para maging okay ka. Eh sa Dubai, si AP, isang taon lang. Di ba? Ang layo eh. Oo. Oo. Yun Yeah, yung pagkakaiba. Saka talagang yung nag-comment na yan, wala siyang idea kung ano yung talagang naging buhay ng mga galing ng Dubai. Saka, di ba? Kasi hindi niya alam kung ano talaga yung pinagdaanan natin. Saka yun din, dagdag ko lang, saka yun din naging problema ng mga taga-Dubai eh. Yung mga nagpunta dito, kasi nga, di ba, mahirap siya eh. Mahal yung mga bilihin. Kaya yung mga iba, talagang ilan na rin yung narinig ko na bumalik. Oo, talaga. Bumalik dyan. Oo. Eh di ba, yung amo pa lang natin, sinabihan agad ako eh. Lahat ng pupuntang Dubai, bumabalik. Alis pa lang ako nun, sabi ko, Talaga. Oo. Parang Winarningan inaano ka? na, parang winarningan na ako. Oh, friendly warning naman yun. Oo, parang, sabi niya parang bumalik, anytime bumalik ka lang, parang gano'n. Nice. Balita ko, Sa tinabi niya yung context nun. Tinabi niya Sa yung kung context nun is mga creative yung mga kakilala niya rin. So, ganun din yung yung sentiments niya. Pero tama So, ba may yung pagkakaiba eh. Tama ba yung ayan, dahil bringing up ni IP yung about creatives kasi nga parang yung job natin being creatives very in demand din sa mga
Canadians, kaya ang hirap ng market. Tama ba Ang yun? hirap maghanap ng trabaho. Oo, yun nga. Kaya parang, kung dun ka sa student route, mas mahihirapan ka. Mas mahirap siya. Oh. Oo. Ang ano rito is napapansin ko, nakikita ko lang sa mga openings is, parang madaming trabaho dito, marami. Kaya lang meron sila sinasabing Canadian experience parang ganun Kailangan may experience ka dito Mm-mm. Hindi ka tulad dyan, di ba? Oo. Oo. Basta Wala eh. magaling ka. Basta Oo, magaling ka. kung creative ka, 'di ba? Kung sa Oo. creative industry ka, 'di ba? Hindi nagbabari yung nagiging yung meritocracy in a way kasi kahit saang school ka galing, kahit anong kahit award winning ka or basta nagiging nakakatulong 'yun. Mm-mm. Pero yung at the end of the day as a creative, portfolio mo pa rin yung Oo naman. magaan na nung mo eh. Hindi mo nga kailangang ibenta sarili mo pag pinakita mo ng portfolio mo Yun yun, di ba? Di ba? Yun. Si Epic, kita mo, gumanon lang. Hindi naman. Pakanya ng Portfolio portfolio ko yan. dati. Nakakadiri dati. Ay, nako. Diyos ko, Lord. Yun yung na hindi maintindihan ng mga ibang industriya na sinasabi niya, may nag-comment doon na kunwari, galing sila ng Dubai. Oo. Pero service industry din kasi, sabi niya doon sa comment, parang 3 times salary increase siya pagdating dito sa Canada. Kasi nga maganda talaga yung malaki pagkakaiba pagka yun yung sa ganung trabaho kumpara sa atin. Totoo. Ayun nga, Oo. yung nag-record kami may release kami episode recently about freelancing. Tinanong ko yun parang ano ba ang rate in terms of the creative industry here in Dubai, nasaan ba ang rank ng mga Pinoy in terms of pay grade? Medyo mahal tayo. Kasi if we're talking about freelance jobs, 'di ba, inaayawan yung quote ng Pinoy kasi mahal. So from here pa lang, mataas na yung pay grade mo. So going there, I would say hindi ganun kalaki yung jump. Or sa kwento mo, in fact, may pay cut ka. 'Di ba? Sa experience mo. So, yeah. May nabasa akong comment dun sa video mo. Sabi niya, dun sa sa comparison. Meron pangalan, huwag mo na sabahin pangalan. Sabi niya, I don't know what field of profession kayo. I'm speaking based on my experience working as a nurse. Nag-Abu Dhabi ako for 8 years before migrating to Canada. Ayun 5 years, yata yun. 5 years na ako dito sa Canada. Citizen already. My wife and I are both nursing government sa Abu Dhabi. Sa SEHA daw siya nagtatrabaho. I can say mas malaki ang salary namin dito kaysa sa Abu Dhabi kahit after the tax deduction. We are working in government hospital here in Canada. We already have a detached house on our 4th year. Na-miss ko pa din ng AUH in terms of safety dahil strict laws nila. Yung roads na super smooth, but at the end of the day, you are still considered a second-class citizen. They judge you based on your passport. Lagi tanong ng local sa akin, Jin siya? What does this mean? Ano? Dubai with all of its glitz and glamour is a symbol of modern slavery but built by people from Pakistan, Bangladesh, India, Nepal na source of cheap labor living in cramped-up accommodation. Ako, medyo very controversial to. Yeah. May certain truth to. Of course, May certain truth to, pero, di ba? Ano masasabi mo to dito, Luis? Iba pa rin yung di ba? Kasi nga, iba yung industriya niya kumpara sa atin. So, iba Kasi pa rin yung experience kailangan niya. sila dyan sa Canada no? Oo. Talagang, hindi kasi nga, kung sinasabi niya, dalawa sila mag-asawa nag-work. Talagang mag-work yun. Kasi nga dalawa sila mismo. Tapos kung parehas pa silang nurse, sobrang in-demand kaya ang nurse dito. Pero, ang problema kasi sa nursing nanggaling, hindi ko lang kung anong ginawa niya. Kasi lahat dito kailangan, kung nurse ka o doktor ka sa ibang bansa, kailangan pagdating dito mag-aral uli. Siguro nag-aaral sila uli. Malamang. Yun, kailangan nila yung certification.
na Oo, nag-aaral sila uli kasi under Canada, yung Canadian government. Still, ano yun, Paris, I think, kasi bago ka lumipad ng Canada, kailangan, ano ka na, kailangan meron ka na nung certifications na yun. Oo. Kasi may mga kilala ako, nagtitake ng exams for, let's say, US. Nagtitake na sila before sila lumipad. Kasi otherwise, hindi Yeah. sila ma-hire, diba? hindi, iba yung exam. Ah. Dito nag-aaral ka mo dito. Hindi exam lang, mag-aaral ka. Kailangan, may tinatawag sila, kailangan mo i-challenge yung... Tumapos yata ng 2 years, no? Parang ganun. Hindi ko alam kung gaano katagal, basta parang kailangan mo i-challenge yung government na, mag-aral ka uli dito, parang gano'n. Yun yung isa sa issue ng kakulangan ng doktor at nurse. Dahil hindi lahat pwedeng basta-basta agad mag-nurse at doktor sa Canada. Yeah, kaya nga eh. Kaya marami rin ako naririnig na yung mga ganun, mga professionals na mga nurse and mga doctors na yung mga first few jobs nila hindi related sa industry nila. Kahit sa amin, no? Kahit sa atin sa creative, no? May mga architects na nalilihis sa and kailangan mo para makabalik ka sa industry mo, kailangan mo siyang pagsikapan, mag-aral. Hindi lang pagsikapan, no? Pati kailangan mo mag-invest sa sarili mo. Kasi Kailangan. Yun yung sinasabi nila. Kailangan mo mag-invest sa sarili. Lahat, yan yung mga kino-comment nila lagi dyan. Kailangan mo mag-invest. Kailangan mo mag-upgrade. Yung sinasabi nila. Oo. Yeah, well, ganun talaga eh. It's the requirement of the country eh, no? Kung gusto mo ma-achieve yung mga benefits na ino-offer ng country na yan, mapa-Canada man yan or mapa-UAE man yan, 'di ba? Paiba-iba yung tier ng requirements eh, 'di ba? Dito, I would say baba lang, kailangan meron kang diploma, meron kang BS para makuha mo yung salary grade na gusto mo. But then sa Canada, mas mataas yung requirement kasi yun yung by law, no? And mukhang from at this time of recording, nagbabago yung requirement. Tumataas, no? Mataas yung requirement in terms of schooling and education, saka yung requirement para maging PR ka or citizen in general. Dugtong ko lang dun sa benepisyo na pinag-usapan ng kanina. Nakalimutan ko sabihin. Kaya yung idea na wala silang ginawa kundi magtrabaho, kasi yung pension dito is maganda, di ba? Basta nakapagtrabaho kaya ata ng more than 10 years, maganda na yung monthly mo na pension mo makukuha sa gobyerno. So, yun lang. Hindi ka magiging hindi kalakihan, pero parang okay na, parang gano'n. Nakadepende yata kung may bahay ka o wala. What do you mean? Pag may bahay ka, mas malaki yung pension o mas maliit? Hindi, pag may bahay ka, syempre wala ka nang intindi. Yeah. Oo nga pala. Yeah, totoo. Oo. Which is wala tayong ganun dito kasi hindi tayo citizen. Meron tayong gratuity, pero one time, One time, big time. One time, big time, no? So, kung hindi ka marunong mag-budget, bumili ka ng Lamborghini sa gratuity. Kung aabot. Gandang life choice yun, no? Papainit. Pwede mo ba i-start yung ko dyan? Lamborghini. Ay, nako. Saka, dito, ang pagkakaiba nga pala ng sasakyan dito, wala siyang car pass. What do you mean? Hindi mo kailangan pakita sa gobyerno kung ma-under pa yun o hindi. Talaga? Sa sa rehistro? Oo, sa rehistro. Walang ganon. Paparehistro mo lang siya sa insurance, bibigyan mo lang yung papel, yun na yun, tapos na. Walang inspection? Walang inspection dito. Tinitingnan yung gulong dito kahit isang dent lang ng Pintura. Uy. Oo, kung kupas na. Di ba? Oo. Kung sira yung yung hindi bumaba yung salamin mo. Oo nga, no. Yung mga, may, totoo, yung gulong, ang strict sa gulong, no. Parang, pag expired na yung gulong mo, mga ganyan. Expired na yung gulong mo, kahit makapal pa. Oo. Dito wala.
Oh, interesting yan ah. Oo, kakaiba. So ano, Tito Luis, ano, sa palagay mo, yung parang mga closing remarks natin, ano yung, Ay, meron ano akong mo, question. Meron ay akong sige question pa. about that. Kasi 'di ba, bago ka pumunta ng Canada, may binigyan ka ng tips, no? Kung ano, na yun parang kung ano yung expect mo. Ngayon na nandyan ka na sa Canada, para sa mga interested pumuntang Canada, based sa personal experience mo, ano yung masasabi mong, ayun, anong expectation mo? Ito na, Gandang coming tanong, from you, kasi once upon a time, Ang ga- ikaw yung ano ikaw yung naka-receive ng mga ganyan, ikaw yung nagtatanong, ngayon, ikaw na yung magbibigay ng advice. Ano advice mo sa amin, Tito Luis? Oo nga. Paano mo kami i-convince? Convince mo nga kami, sige nga. Ang sa edad, medyo dapat maaga pa lang nandito na. Pagka medyo paedad ka na, mahirap na siya kasi iisipin mo kung paano ka mag-retire eh. Iisipin mo paano ka mag-retire habang iisipin mo kung makakabili ka ba ng bahay at meron ka bang chance na makapag-ipon para bumili ng bahay. Pag may edad ka na. Di katulad kung bata ka, mahaba pa yun. Maghihirap ka muna, then okay pa yun. Pero pag may edad ka na, medyo kailangan, kung gusto mo, kung may edad ka na, kunwari pa nga, 40 plus, up, iisipin mo kung mag-iisip ka na, magpaplano ka na ng ano, ng kikitain mo, magpaplano ka ng iipunin mo. Kasi ang isipin mo, yung retirement talaga, yun lang naman yung pinaka-goal mo, yung retirement ka ng ano eh. Kasi may mga nababasa din ako dito na yung iba, nagtatrabaho hanggang 68, past na ng retirement nila. Kasi it's either, depende rin, it's either gusto pa nila magtrabaho or may binabayaran pa sila. May sinusuportahan pa kasi hindi napipilitan pa sila magtrabaho. Ang kagandahan naman dun sa idea na yun, kung 65 plus ka na, walang question sa trabaho. Kahit sino pwede maghanap ng trabaho, kahit 65 plus ka na. Yun ang kagandahan naman nun. So, balik tayo na sa ngayon, sa scenario na kinalalagyan namin, medyo mahirap siya. Kasi, depende yan sa goal mo din. Kunwari, ang goal mo talaga is para sa mga anak mo na ganito na kunwari. Para sa anak mo lahat yan, ganyan. Kung yun ang goal mo, dito ka na. Kasi ang daming benepisyo dito, sobrang dami. Medyo mahirap-hirap, napakahirap lang talaga kasi bubunuin mo yung kunwari, yung mga nag-student visa, mahirap maghanap ng trabaho. Swerte hindi siguro. Depende. Pero iba, napipilitan ko ano lang yung gagawin para lang makaraos. Pero part na yun ng bago ka lang, di ba? So, kung paano ko kayo convincein, hindi. Hindi ko kaya kasi depende yan sa ano yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Di ba? Kasi ang iniisip ko dyan sa Dubai, ano eh, kunwari nandiyan ako ngayon, sa sitwasyon na dito, kung gustuhin ko, hindi ako pupunta. Kasi mag-iipon ka na lang sa Dubai, ipunin mo na talagang sarado ipon ka, tapos Pinas ka. Kasi napakamahal dito. Sobrang mahal dito, man. Sobrang mahal. Pero napakaganda ng bansa. Pictures talaga. Napakaganda ng bansa. Pero sobrang mahal lang talaga. Na ano ko yan kasi wait tayo, pamilyado tayo may mga kids talaga tayo. So, kaya talagang unang-una mong titignan Canada, mga ganyan, New Zealand, mga ganyan. So, alam natin talaga yung benefit na yun na parang something na you cannot
Hindi mo pwedeng i-ignore. Kasi, diba? Para sa mga kapakanan talaga ng mga anak mo yung decision making mo. Ayun talaga yung nauuna. Meron din, duduktong ko pala. Kung priority mo na yung anak mo, priority mo din ang health, dito. Kasi, isipin mo, mag-retire ka sa Pilipinas, magkaedad ka, paano mo babayaran pag nag-hospital ka doon? Medyo magastos. Diba? Paano? Paano mo kakayanin yun? Dito, magkasakit ka. Dito, kahit hindi ka pa PR, kahit hindi ka pa, basta, kunwari, student ka, PR, hindi ka pa PR, basta nandito ka na, ma-hospital ka, walang bayad yun. Walang bayad. Oo. Okay. Saka yun nga yung pagtanda mo, pag na-hospital ka, nasa Pilipinas ka, ewan ko lang kung paano mo gagawin yan. Abalahin na natin, typical, abalahin na natin lahat ng kamag-anak natin. Dito wala ka abalahin kasi libre dito. Yung maganda naman dito, nandyan ka naman dito, Luis eh. So, padalan mo na lang kami pag... Padala ng ano? Padalan, Luis, yung diabetes ko. Malala na. Knock on wood. My God. Pero yan, ang saya naman na itong usapan na to kasi maganda yung yung marami tayong nalaman about Canada. I'm sure na na-cover naman natin lahat yung episode, and I'm sure yung mga nanonood nito marami silang napulot about information kung talaga bang para sa kanila yung pag-migrate to Canada or pag-stay sa Dubai, kung ganyan. I mean, kung yung decision making talaga is talaga parang ang bumubuo talaga sa pagdesisyon mo sa mga bagay-bagay is number one is pamilya talaga . Yun talaga yung kailangan mong take into consideration . So, ayun. I mean, sana may napulot silang aral dito sa episode na to, and yung mga may nagtatanong sa'yo sa video ni Tito Luis sa sa page niya na Evgenia and Luis. Sana nasagot namin tong mga question ninyo, and Tito Luis, ano ba mga gusto pang sabihin sa mga kasi ililink mo to sa namin sa page mo . Hindi ka ba magsasorry? Oo nga. Sorry ka. Sa mga kanina. Na-open Joke lang. Basta bahala sila sa buhay nila. Pero gusto ko ko naman to . Gusto ko yung lesson ni Tito Luis. Parang ang takeaway, biggest takeaway ko is kung meron kang ngayon mo na gawin. Yeah. O saan ka man pupunta? Diba? Mapa Dubai man, Canada, US, New Zealand, Australia. Ngayon na. Magsapatos ka na. Magsapatos ka na. Ulas ka na. Nasa baba na yung taxi. Parang ganun lagi, no? Parang ganun lagi. Kahit ako, tatanungin mo ako, parang kung meron akong regret, dapat matagal na ako nag-abroad kung parang dapat earlier pa. Parang ganyan. In a general sense. So, Tito Luis, thank you . At thank you, Tito Luis. Puyat na puyat ka na dyan. Sana maulit-ulit tong episode na to. And yun, thank you so much sa pakikinig. Ito po ang Hello Ma'am Sir Show. Kami po ang inyong mga paboritong tito. Ako po si Tito Epi. Tito Daryl. Tito Luis. Kala mo, makalimutan pa. Thank you. Bye-bye.